Okay guys, ito guys, 4C error ng Samsung front load, no? So meron kaming si service dito guys. Ang problema niya ay 4C error, no? So ayan, binuksan natin yung likuran, yung top cover niya, binuksan natin para tingnan natin, no, kung ano ang problema ng 4C, kung bakit nagpo 4C error ito, no? So nilinis daw ito last 2 weeks ago, no? Ngayon lumabas yung 4C error, no? Ngayon guys, bibigyan ko kayo ng idea, no, or tip, no, kung paano nagkakaroon ng 4C error, no, kung ano ang dapat i-check, no, sa mga ganitong problema. Ayan. So usually guys, ang 4C error guys sa mga ganitong front load washing machine, ito po ay ang problema niya guys nasa sensor, no. Kasi ang ating washing machine, kapag nagmamalfunction yung kanyang sensor, nagpo 4C error ito, no, lalo na sa mga front load, no. So iba ito guys doon sa top load, no. Sa top load kasi ang 4C error usually doon sa inlet valve siya nagkakaproblema. Dito naman guys sa front load iba, no. Ang nagkakaproblema dito guys ay yung kanyang sensor, no. So ang naging cost diyan, ang kailangan natin checkin kapag nagpo 4C error ang ating front load Samsung automatic washing machine, ang checkin natin yan guys yung sensor, yung hose ng sensor, no. Kasi ang 4C error dito, lumalabas siya guys kapag nagkakarga siya ng tubig, no. Tapos sumubra siya doon sa limit, automatic magdi-drain siya. So doon na lumalabas ngayon yung 4C error, no. So tulad ito guys sa Samsung wobble na, kung mapansin nyo mayroong Samsung wobble na malaki na nasa harapan yung board, ganun din yan guys, same issue nito. Tulad nito guys, ito yung hose ng sensor, no. Ang ginawa natin, nilagyan natin hose yung sensor, tapos inhipan natin, tingnan natin kung umiikot siya. Tulad nito guys, inhipan natin, umiikot siya guys, no, nagwawash siya. Ayan. So ibig sabihin dito pa lang identify na kaagad natin kung ano ang problema. So ito guys, yung hose ng sensor guys butas, no. So ayan, butas siya. So usually guys nabubutas yan kasi naghahasa-hasa yan kapag gumagana itong ating washing machine. Naghahasa-hasa yan sa body hanggang mabubutas, no. So ang ginawa natin dito guys, pinalitan natin ito ng sensor, no, kasama yung hose, no, kasi yung sensor niya medyo mababa na rin. Pinalitan na natin isang set na para pang matagalan na guys, no. So ang problema niya guys ito, ayan, yung hose ng sensor at saka yung sensor mismo. So kaya nagkakaroon siya ng 4C. Kaya pag na-encounter nyo guys ang inyong front load washing machine, nagkakaroon siya ng 4C, ito na yung papalitan nyo. Palitan nyo na yung hose at kasama yung sensor, para wala na kayong problema, no. So ayan. So ito tinetesting na po natin, no. Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page, North Cherry Repair Shop, no. At kung gusto nyo rin ng parts guys, available din sa amin yung mga parts, no. Message lang po kayo sa amin, no. So may mga parts po tayo, no, ng mga automatic washing machine, all brand po, no. Message lang kayo sa amin, no. Ayan. So tulad nito guys, sensor ng Samsung, mayroon tayo niyan, no. Mayroon po tayong sensor niyan. Ayan. So ayan, kung mapansin nyo, nasa 14 na, no. Testing lang natin. Nantay lang natin siya mag-wash, no. Ayan. So naka-quick wash program lang po tayo. Ayan. So mas mabilis natin siya guys ma-identify. Basta pag nag-4C yung ganitong front load washing machine, automatic checkin nyo yung sensor hose at saka yung sensor. Ayan. Ayan. So ganun lang siya guys, no. So ang pinaka talaga nito niya, ang mangyayari sa kanya, nagkakarga siya ng tubig, then magdi-drain, no. Tapos doon na lumalabas yung 4C, no. So yun po ang issue nito sa ganitong washing machine. So pagpasensyahan nyo na guys, yung video natin ay hindi naka tagilid, no, kasi yung kumuha ng video natin ay medyo bago pa, no. Hindi alam kung paano kumuha ng video. Ayan. So okay na po ito guys, no. So yun lang naman guys ang naging problema ng 4C error, no. Ayan. So nasa 10 na. No, okay na. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.